Silent reader lang po ako dito sa page nyo. Pasensya na rin at di pala react. Kahit wala akong silbing fan. I trust na magiging anonymous itong post ko admin ha. Disclaimer, madami akong typo lagi kaya tiagain nyo na lang. Normal na sa akin yan. Di naman ako sa nanghihingi ng payo pero welcome pa rin naman ang payo, comments and sige sama na rin natin ang bashers siguro more of gusto ko lang mailabas. Ako ay 37 female, yes. Auntie na po ako, married with kids. This story is about someone from the past na kahit gaano nakatagal at gaano pa kadaming tao dumaan sa buhay ko. May isang taong may napaka-espesyal na lugar sa puso ko. Thought ga kong tawagin nila. Ang husband ko ngayon is boyfriend ko na since nang 14 years old ako. 19 siya that time. Oo na, oo na. Maaga kumirengking ang ante nyo. Pero di perfectong relasyon na to. Wala naman atang ganun. May mga pagkakataon na nagkakahiwalay kami, buwan din pinakamatagal 2 taon ata. For some reason bumabalik kami sa isa't isa. May mga taong na-involved din kami habang hiwalay kami when it doesn't work out. Ending kami ulit. Weird nga pero di ito tungkol sa amin. Nung college ako nahilig ako sa Yahoo Messenger. Kaway-kahway sa nakaranas nito. Nauso noon ang mga clans sa loob ng mga chatroom ng Yahoo Messenger. And yes, naging member ako ng isang clan na ang common sa aming lahat ay genre ng music. Mahilig ako magbiro sa ibang lalaking members, niloloko-loko ko lang naman nakako liligawan ko sila. Eme lang, di rin naman nila sineseryoso pero may isa na wala naman ginagawa kundi makipagkulitan at asaran sa akin mapa sa chatroom o PM. Pero nagustuhan ko talaga siya. Chat pa lang to mga mimasors ha. Ang rupok ng ante nyo. By the way, Pinoy siya na nakabase sa Japan dahil sa family niya. Umuwi siya one time at nagpa-birthday bash. As in malaking party sa bahay. Iba-ibang set of friends niya, kasama na clan namin yun yung. First time ko nakita siya ng personal. And yes mga ante, mas nagustuhan ko siya lalo. Di man sobrang gwapo, pero basta ang cool ng dating niya, may pagkashin sa Wada Jun Matsumoto ng Gokusen 1 pa ang datingan. Oh, daming makarelate dyan sa Gokusen. I know, at walang pake ang ante nyo kahit andun si jowa niya, pag may chance, papakute pa rin ako. Sorry na talipandas eh. Anyway, after nun di pa kami ulit nagkita pero mas naging active ako sa kulitan sa kanya sa chat lalo na sa PM. Yung dating biro ko naliligawan ko siya, kala niya ganun pa rin. Di niya alam isang motibo lang. Tototohanin ko na, kung itatanong niyo asan si hubby ko that time boyfriend ko pa lang siya noon. Nagkakalabuan kami niyan at nagkahiwalay. May naging jowa din siya nung nagkahiwalay na kami ng tuluyan. Medyo tumakbo ang panahon bumalik siya sa ibang bansa then uwi dito. Yes noon ginagawa niyang Manila at Laguna lang ang Pinas at Japan nung andito na siya ulit. Since may mga times, madalas pala, tinatamad ako pumasok at ka-text ko siya. Yes mga mima, di na lang basta Yahoo Messenger to, dahil nga talipandas ang ante nyo. Gumagawa ako paraan para mag-invite siya sa kanila ahaha. Kahit pa nasa 2 oras bayahe ko, 3 pa nga pag minala sa traffic paki ko. Basta pupunta ako, bitbit ko pa best friend ko at ayon pag andun na, inom. Tapos dahil malayo ang lugar nila dun na ako matutulog. Asan jowa niya niyan? Malay ko at pakialam ko. Pero seryoso di ako sure. If my memory serves me right, nagkakalabuan din sila, pero ikalman nyo mga pempem at eggs nyo walang nangyayari sa amin. Ni Kiss, di ko nga nagawa sa mokong na yun. Kung bakit naman, kumbaga sa lalaki natorpe ako sa kanya. Kung iba-iba yan girl, chance ko na yun o di sana nagbigay na ako motibo or baka di lang niya ako bet. Anyway, sa kwentong to, di ako maglalagay ng POV o kahit anong sinabi niya kasi side of story niya yun. Dahil until now ako din alam ano talaga ang side niya. Yes, so sad. I never got the chance to at least ask. May mga pinakita siya na na-appreciate ko. Mga sinabi na di ko alam kung yun talaga yun o assumptionista lang ako. Ilang beses din na andun ako lika nila. To cut the story short since sobrang haba na. Nagkasya ako at naging masaya sa ganoon. Nakakasama siya, nakakatawanan, nakakapag-share ng mga saloobin. Minahal ko siya silently. March 2007. Pabalik na siya ng Japan. Last day ko na sa pagpunta sa kanila. Napaka-gloomy ng umagang yon. For some reason, naka-on repeat yung kantang Magbalik. Walang kumikibo paggising. May mga hangover kami. Ilan din kami sa bahay nila nun. Parang ang bigat-bigat. Basta, sabi niya December babalik siya. Ramdam na ramdam ko yung lungkot. At yun na yung huling pagkikita namin. Kasi yung December na babalik siya, kami na ulit ng asawa ko. Hanggang January 2008 buntis na ako sa panganay namin. Yes, 21 po ako nagkaanak. Nung bago pa lang ang Facebook, pasulpot-sulpot yan sa PM sa comments, may mga pagkakataon sa di ko maipaliwanag na dahilan. Mga panahon na nagkakataon nagkahiwalay kami ng asawa ko. Bigla yan sumusulpot sa messenger usually pag Pasko at Bagong Taon. Last time na binati niya ako at nagkulitan saglit, Pasko ng 2016 at Bagong Taon papasok ang 2017. Ahahaha, may sinabi siya. Mismo lang ako eh. At dahil nga maharot ang ante nyo, sabi ko, hi, yes yan sa English.
Heist nung napanood ko yung First Love sa Netflix, naiyak ako sa inggit. Buti pa sila nagka-chance kahit may edad na. Sabi ko nga kung wala akong anak at may isang taong handa ko talikuran lahat. Sabihin lang niya sumama ako sa kanya. Siya yun eh. Siya talaga. Minsan nagkakasya ako sa isipin na may alter universe na kung saan nagka-chance kami at masaya kami. Bago siya umalis noong 2007, may binigay akong maliit na box na may maliliit na squares na may quotes about being happy and to be happy. Sa ilalim may sulat ko na basta ang gusto ko maging masaya siya. Ayun lang, di ko alam kung may kwenta to sa inyo. Naisip ko lang i-share. Pero minsan naiisip ko what if, hindi ako nakipagbalikan sa hubby ko ngayon. What if inantay ko muna siya bumalik ng December na yun? Nagka-chance kaya? What ifs na never na masasagot? Advice from Lods She Rich Medina. For me based sa story mo, hindi kanya type ever since. He just loved your comfort and your effort. You were easy for him kaya natutuwa siyang i-message ka kasi alam niyang magre-reply ka and that you will always be available. Aware yan na gusto mo siya. No man in his right mind won't think na you're just friends for him kaya ka umi-effort na puntahan siya sa kanila kahit 2 to 3 hours pa ang layo. But since you're the type na gusto lang makipag-inuman sa ibang lalaki kahit may boyfriend na, he doesn't see you as someone worth it ligawan. Maybe if you played your cards well, baka nagka-chance ka pa. But you were easy for him kaya he never pursued you. A man knows naman if he really likes you or not. He will be vocal about it. But you're not that girl na gusto niya. You were just one of the girls na pwede na. Pwede niyang i-message to boost his ego because he's aware na may gusto ka sa kanya. Na when he wanted someone to flirt with, ikaw yun because you were available to him, but he doesn't like you. Kung siya pala talaga ang guy na gusto mo since you're having regrets, sana when you were in the prime years of your life, ibinuhos mo ang sarili mo on improving yourself so you get to attract a man who will pursue you and not settle with someone na hindi mo ganun kamahal but you were playing safe. 14 is so young to have a boyfriend and 21 is still so young to be a mom. But now we can allow our story to be shared and be a roadmap to others that they could learn from us. And so, I am grateful you get to share yours. Sabi mo nga you do not need an advice. You were only sharing it but you're open to the opinion of others and instead of letting that spark, that idea grow into fire, kill it. At the end of the day, I know you were only reminiscing but right now, the best thing to do instead of regretting is to be the best version of yourself. Lean onto God so you can have fruitful and blessed marriage. Be a good wife to your husband and a mother to your children.